Ito pala ang kwento ng buhay ni Ronidel de Ocampo, isa sa mahusay na basketball player sa PBA at tinaguriang pambansang Seiko, at RDO. Halika mga kakwento, samahan ninyo ako at alamin natin ang naging kwento ng buhay niya. Si Ronidel Rosal de Ocampo ay isang alamat ng basketball sa Pilipinas na nagmula sa simpleng buhay sa probinsya at naging isa sa mga pinakadekoradong stretch four sa kasaysayan ng PBA at haligi ng pambansang koponan na Gilas Pilipinas. Sa kasalukuyan, ipinapasa niya ang kanyang malawak na kaalaman sa basketball bilang assistant coach ng TNT Tropang Giga. Maagang buhay at pinagmulan sa probinsya, 1981 hanggang 1995. Ipinanganak si Ronidel de Ocampo noong December 8, 1981, sa baybaying bayan ng Tanza, Cavite, Pilipinas. Lumaki siya sa isang simpleng pamilya kung saan ang basketball ay isa lamang larong pinapanood niya sa telebisyon at hindi niya agad naisip na magiging propesyon niya balang araw. Namuhay siya bilang isang ordinaryong batang probinsyano, ngunit mabilis na paglaki ng kanyang pangangatawan ang nagbago ng direksyon ng kanyang buhay. Sinundan niya ang yapak ng kanyang nakatatandang kapatid na si Yancy de Ocampo, na naging tanyag ding sentro sa PBA. Pagdiskobre sa basketball at pangangibabaw sa kolehiyo, 1996 hanggang 2003. Hindi nagsimulang maglaro si Ronidel ng organisado at kompetitibong basketball hanggang sa edad na 14. Nang magsimula siya, mabilis ang kanyang pag-unlad dahil sa kombinasyon ng kanyang taas, likas na koordinasyon, at natural na pag-unawa sa laro. Na-recruit siya kasama ang kanyang kapatid na si Yancy upang maglaro para sa St. Francis of Assisi College sa National Capital Region. Habang naglalaro para sa Doves, ang 6'6" na forward ay nakilala bilang isang napaka-versatile na big man. Taglay niya ang pambihirang kombinasyon ng lakas sa ilalim ng ring at malambot na tira mula sa labas, na naging malaking problema para sa mga depensa sa kolehiyo. Ang kanyang dominanteng paglalaro sa amateur ranks ay nakatawag pansin sa mga scout sa buong bansa, na nagbigay daan upang maging isa siya sa mga pangunahing prospect para sa propesyonal na liga. Pagpasok sa PBA, ang mga taon sa Air 21, 2004 hanggang 2008. Sumali si Ronidel sa 2004 PBA draft kung saan siya ay napili bilang ika-4 na overall pick ng FedEx Express, na kalaunan ay naging Air 21 Express. Agarang epekto, mabilis siyang nakaangkop sa pisikalidad ng propesyonal na laro at napabilang sa PBA All-Rookie Team noong 2004-2005 season. Pag-angat kasama ang mga bituin tulad ng kanyang kapatid na si Yancy at Nino Canaleta, ginawa ni Ronidel na isa sa mga mapanganib na koponan ang Air 21. Ang pundasyon, sa panahong ito, nakilala siya bilang isang stretch four, isang power forward na kayang hilahin palabas ng 3-point line ang mga rim protector ng kalaban. Gininto ang panahon sa Talk and Text franchise, 2008 hanggang 2017. Noong 2008, nailipat si Ronidel sa Talk and Text Tropang Texter sa pamamagitan ng isang malaking trade. Ang paglipat na ito ang nagpasimula ng pinakamatagumpay na yugto ng kanyang karera. Kasama sina Jimmy Alapag, Jason Castro, at Harvey Carey, bumuo siya ng pundasyon ng isang modernong dinastiya sa basketball. Nanalo siya ng 6 na kampyonato sa PBA kasama ang prangkisa at nagsilbing emosyonal na leader at pangunahing clutch player ng koponan. Ang kanyang pinakamalalaking individual na tagumpay ay nang makuha niya ang Finals MVP sa 2012, 2013, Philippine Cup at 2015, Commissioner's Cup, pati na rin ang Best Player of the Conference Award sa 2014, Governor's Cup. Karangalan sa pambansang koponan, mga kabayanihan sa Gilas Pilipinas 2013-2016. Ang estilo ng paglalaro ni Ronidel ay akmang-akma para sa internasyonal na basketball kaya naging mahalagang bahagi siya ng Gilas Pilipinas. Isa siya sa mga pangunahing miyembro ng makasaysayang koponan noong 2013 na nagwagi ng silver medal sa FIBA Asia Championship sa Maynila, nagtapos sa tinaguriang Korean Curse, at nagkwalipika sa FIBA World Cup sa unang pagkakataon matapos ang 36 na taon.
Kinatawan din niya ang bansa sa 2014 FIBA Basketball World Cup sa Spain, kung saan nagtala siya ng mahahalagang tira laban sa ilan sa pinakamalalakas na koponan sa mundo. Ang huling yugto at mga pinsala 2017-2020. Noong 2017, nakuha si Ronnie Del ng Meralco Bolt sa isang 3-team trade upang magbigay ng veteranong pamumuno sa isang batang koponan. Nagbigay siya ng mahalagang floor spacing at gabay sa loob ng koponan, na tumulong sa Meralco upang makapasok sa malalalim na yugto ng playoffs at makalaban ang Barangay Ginebra sa finals. Gayunpaman, nagsimulang maramdaman ang epekto ng mahigit 15 taon ng tuloy-tuloy na paglalaro ng basketball. Dumanas siya ng sunod-sunod na problema sa likod at kalamnan ng binti na malubhang nakaapekto sa kanyang paglalaro at paggalaw. Noong April 13, 2020, opisyal niyang inanunsyo ang kanyang pagre-retiro sa propesyonal na basketball sa edad na 38 dahil hindi na kayang makipagsabayan ng kanyang katawan sa antas ng paglalaro na inaasahan niya sa kanyang sarili. Buhay pagkatapos ng pagre-retiro, pagtuturo at pagre-retiro ng Jersey 2020, kasalukuyan. Hindi nagtagal ang kanyang paglayo sa basketball. Noong June 2020, ilang buwan lamang matapos magretiro, bumalik siya sa TNT Tropang Giga bilang assistant coach sa ilalim ni Chot Reyes. Patuloy siyang nagsisilbi sa coaching staff at ginagamit ang kanyang mataas na basketball IQ upang hubugin ang susunod na henerasyon ng mga manlalaro. Ang kanyang pagiging alamat ay lalo pang pinagtibay noong January 9, 2026, sa isang espesyal na seremonya sa Smart Araneta Coliseum. Opisyal na niretiro ng TNT franchise ang kanyang jersey na number 33, siya ang ikatlong manlalaro sa kasaysayan ng prangkisa na nabigyan ng ganitong karangalan, kasunod nina Jimmy Alapag at Harvey Carey. Nagustuhan nyo ba ang ating video mga kakwento? Wag mo naman kalimutang i-like ang video natin at i-follow mo na rin ako, para updated ka sa mga bagong video natin at i-comment mo na rin dyan sa baba kung saan lugar ka para alam ko kung saan nakarating ang ating video. Salamat!